Matagal na itong nangyari pero sariwa pa rin sa alaala ko, parang kahapon lang. Pakiramdam ko, kapag pumikit ako at inalala ang gabing iyon, para akong hinahatak pabalik sa mismong sandaling nangyari ito. Hindi naman ako naniniwala sa multo o mga engkanto, pero alam mo yung mga karanasang hindi mo maipaliwanag, kahit anong pilit mong humanap ng lohikal na dahilan. Ganito yon. At kahit ilang taon na ang lumipas, kinikilabutan pa rin ako tuwing naiisip ko ito. Noon, ang stepfather ko ay madalas nasa malayong lugar dahil sa trabaho. Kapag wala siya, may isang maliit na tradisyon sa pamilya, salit-salitan kaming natutulog sa kwarto ni mama. Pero sa totoo lang, walang may gustong manatili doon mag-isa. May kung anong mali sa kwartong yon. Parang may sariling buhay. Laging may mga kaluskos sa loob, kahit wala namang dapat gumagalaw. Minsan, parang may lumalakad sa sahig na kahoy, mahihinang yapak na natitigilan kapag pinakikinggan mo. May mga gabing may kumakatok sa pinto, pero kapag binuksan mo, walang tao. Ang ilaw sa banyo at closet ay madalas nag-flicker, kahit bagong palit ang bumbilya. At minsan, kahit nasa sala kami, may maririnig kang mahihinang gasgas sa likod ng pinto ng kwarto. Parang may sumusubok pumasok mula sa loob, pero ang gabing ito ang hindi ko malilimutan, araw ng sleepover namin ni mama. Bago siya lumabas para magyosi, tinanong niya ako kung gusto kong iwan ng bukas ang ilaw. Oo naman, sagot ko agad, hindi ko gustong maiwan sa kwartong ito na madilim. Umalis siya, at naiwan akong mag-isa. Tahimik ang paligid, pero parang may bigat sa hangin. Naglalaro lang ako sa cellphone ko, pilit na hindi iniisip ang naririnig kong mahihinang kalusko sa mga sulok, tapos biglang namatay ang ilaw. Hindi ito yung dahan-dahang pagdim, kundi parang may pumindot talaga sa switch. Sumabay pa doon ang malamig na hangin na dumaan sa katawan ko, pero nakalock ang bintana. Paano nagkaroon ng hangin? Bago pa ako makapag-isip ng gagawin, may naramdaman akong bumalaw sa kama. Bumigat ang kutson sa tabi ko, may humiga, alam kong si mama yon. Sino pa ba? Balik ka na pala, sabi ko, hindi na lumingon, walang sagot. Maya-maya, naramdaman kong hinahaplos niya ang likod ko. Pero may kakaiba, sobrang lamig ng kamay niya, halos parang yelo. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko, kagagaling lang niya sa labas, natural lang na malamig siya, patuloy lang ang haplos niya, pababa, pataas. Pero nang lumaon, nag-iba ito. Ang dampi ng mga daliri niya ay naging mas madiin, mas matalim, tapos naramdaman kong kumakalmot na siya. Sa una, banayad lang, parang pangtanggal kati. Pero unti-unti, tumindi ito. Lalong lumalim ang mga gasgas, dumidiin sa balat ko, napapangiwi na ako sa sakit. Mama, tama na, bulong ko, pero hindi siya tumigil, mas madiin. Mas mahapdi. Parang hindi na ito simpleng haplos, parang may gusto siyang hukayin sa balat ko. Mama, masakit Sa wakas, bumalik sa dati ang paghaplos, muli itong naging banayad, bumuntong hininga ako. Pero bago pa ako tuluyang makalma, biglang bumukas ang pinto, pumasok si mama. Akala ko gusto mong bukas ang ilaw, tanong niya, napabangon ako. Tumitig ako sa kanya, bumibigat ang dibdib ko sa kaba. Ha? Bumalik ka na kanina. Hindi ba, napakunot noo siya. Ngayon lang ako bumalik. Kakatapos ko lang magyosi. Pakiramdam ko, bumaliktad ang sikmura ko. Dahan-dahan akong lumingon sa tabi ko, sa parte ng kama kung saan dapat nakahiga ang siya, walang tao, walang kahit ano. Pinilit ko huwag matakot. Siguro guni-guni lang. Siguro gising pero nananaginip ako. Pero may isang bagay na hindi ko matanggap, nararamdaman kong mahapdi ang likod ko, pinakiramdaman ko ito, mayroong parang mahapding kati, parang may iniwang bakas ang mga kuko. Dahan-dahan akong lumingon sa aking ina, mama. Pakiilawan mo nga yung likod ko. Parang may kumakagat Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang flashlight. Tumapat siya sa likod ko at tinutok ang ilaw. Ilang segundo siyang hindi nagsasalita, tapos bigla siyang natawa. Pero hindi natural ang tawa niya, parang pilit. Grabe ka naman, ang flexible mo pala. Paano mo nagawang magkalmot ng ganyan sa sarili mo? Pero hindi ako natawa. Alam kong hindi ako nagkakamali.
Alam kong hindi ako nagkakamot ng ganun kalakas. Pero ang nasa likod ko, pulang-pula ito, puno ng mahahabang galos, malamang may paliwanag dito, malamang may lohikal na dahilan. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko pa rin maiwasang tanungin, sino ang nasa tabi ko noong gabing iyon?